Blessed morning po sa lahat ng aming mga taga-subaybay. Kami muli po ang Psalmist team from the TSCCFI. Samahan niyo kami muli as we worship our Lord Jesus. Sana ma-remind tayo that as we draw closer sa ating Panginoon, lalo siyang mahigpit na nakayakap sa'yo, hindi kanya bibitawan, hindi kanya iiwanan. Because when Jesus is on your side, everything will go well. Sana ma-remind po kayo ngayon that as you give a deep relationship kay Lord, siya ang bahala sa'yo. So worship with us this morning. Asaan ka man ngayon, God bless you. I'm so secure. You're here with me. You stay the same.
ko. Thank you, Jesus. Tunay nga po mga kapatid, napakasarap ng pakaramdam kapag tayo ay nasa presensya ng ating Panginoon Diyos. Iba talaga kapag nararamdaman natin always na nandiyan ang ating Panginoon. Kaya wag na wag tayong hihiwalay sa presensya ng ating Panginoon. Tunay nga po na sadyang kaibuti niya sa bawat isa sa atin. Everyday, nararamdaman natin yung kabutihan niya sa bawat isa sa atin. Pag-gising pa lamang natin sa umaga, nakikita natin kung paano siyang gumagawa sa bawat mga plano natin, sa bawat hakbang natin. Nakikita natin how much He loves us. Kaya naman sa atin, we should be always grateful sa nag-iisang Diyos na patuloy na nagiging matapat sa bawat isa sa atin at hindi nagsasawang iparamdam at ipakita sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Kaya let's always thankful and be grateful sa ating Panginoong Diyos. Buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy katulad ng pagsinag ng itong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi.
isipin minsan na parang andali sa atin na makalimot kay Lord. Andali sa atin na sumuway sa commands ng ating Panginoong Diyos. Pero despite that, ang Diyos ay nananatiling tapat. Na truly, simula noon hanggang ngayon, hindi nagbabago, hindi nagkukulang ang katapatan ng Lord sa bawat isa sa atin. At kung iisipin nating mabuti, yung faithfulness niya yung dahilan kung bakit nandito pa rin tayo hanggang ngayon. Kung bakit hanggang ngayon, malakas pa rin tayo at natatamasa natin lahat ng mga blessings, lahat ng favor ng Lord sa bawat isa sa atin. Kahit na sa totoo lang, hindi naman talaga natin deserve eh. Kaya, anumang season yung meron tayo ngayon, may blessing man o may testing, panghawakan natin na dakila ang katapatan ng ating Panginoong Diyos. Kaya sa atin, nawa, maging faithful din tayo sa ating Panginoong Diyos. Tapat sa paglilingkod sa Kanya in doing our God-given purpose dito sa mundo. Lalo na maging tapat tayo sa relationship natin with Him. And let's continue to trust Him. Let's continue to trust yung mga pangako niya sa atin. Because He is perfect and His love never fails sa bawat isa sa atin. Kaya, samahan niyo po kami sa pananalangin sa mga oras na ito before we end itong worship session po natin. Let's pray po. Hallelujah. We praise your name, Lord Jesus. We magnify your name. Salamat, Panginoon, dahil simula noon hanggang ngayon, hindi ka nagbabago. Simula noon hanggang ngayon, hindi nagkukulang, hindi nagbabago yung pag-ibig mo sa amin, yung katapatan mo sa amin. Na kung gaano ka katapat noon, ganun ka rin katapat ngayon, and sumusobra pa nga, Panginoong Diyos eh. Kaya, salamat, Panginoon, sa pagre-remind sa amin na grabe kakabuti sa bawat isa sa amin. And sa amin, maging tapat din kami sa paglilingkod sa inyo. Kasi Lord God, this is the least thing that we can do. Sa kabila ng mga pagkakamaling nagagawa namin, sa paglimot namin sa inyo. Kaya, Panginoon, maging tapat kami sa paggawa, sa paglilingkod sa inyo, sa paggawa ng God-given purpose namin dito sa mundo, and sa relationship namin with you. And God, we pray po yung bansang Israel sa mga oras na ito. Let there be peace, Lord God, sa bansang iyan. And God, we pray yung mga leaders na namumuno sa bansang iyan, kayo po yung patuloy na mangusap sa kanila. Kayo po talaga yung maging sentro ng bawat decisions na gagawin nila. And God, sa lahat ng iyan, sa lahat po ng nangyayari sa bansang iyan, kayo pa rin po yung masunod. Will nyo pa rin po ang masunod. And God, we also pray yung mga kapatid namin, mga kapatira namin na OFW na you know, Lord God, yung pinagdadaanan nila, yung malayo sa pamilya. Kaya nawa po, kayo po talaga yung maging source of hope nila. Kayo yung maging source nila ng peace, ng joy. Kasi hindi biro yung mapalayo sa pamilya. Na sa tuwing may pinagdadaanan man po sila, kung nakaramdam man po sila ng homesickness, nawa po, ikaw po yung unang tawagin nila. Kaya, Panginoon, salamat po sa pag-remind mo sa amin ngayong umaga na ito, na through this song, ni-remind mo kami, pinaalalahanan mo kami, na grabe ka kadakila sa bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, sa mga nangangailangan po ng kagalingan sa mga oras na ito, in Jesus' name, by your stripes we are healed. Yan po yung sinabi nyo sa inyong mga salita. Kaya we claim yung healing sa pangalan mo and yung healing na ipagkakaloob mo sa kanila, yung maging kagamit-gamit para sa paggawa ng God-given purpose namin dito sa mundo. Kaya Panginoon, sa ilamang po namin, dinadalangin ng lahat ng ito. In Jesus' name, amen and amen. And God bless po sa inyong lahat.